Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa tulad ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahandog nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mostasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Again, talagang tuwan-tuwa po ang inyong abang lingkod at iba pa mga kaparian na naglilingkod dito sa TV Maria sa inyong patuloy, masipag at mapagmahal na pagtangkilik sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Marami po nagsasabi sa akin,
At karamihan ay mga OFW, Hong Kong, Middle East, and other places. Sabi, Father, patuloy po kaming nakikinig. Hindi lamang sa inyo, kundi sa ibang mga pari sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Marami po kaming napupulot na aral sa buhay. At yan po ang aming layunin. Mabigyan ng mga aral para sa ikabubuhay espiritual ng mga kapatid sa pananampalataya. Katulad po sa araw na ito, ang ebanghelyo po ay tungkol sa kaharian ng Diyos na ayon sa Panginoon ay dahan-dahang lumalago. Hindi bigla. Hindi bigla. Meron pong awit ang mga charismatic na ang title po ay Little by Little Every Day. Little by little every day. God is blessing me little by little every day. God is guiding me little by little every day. God is enlightening me little by little every day. Hindi biglaan. Hindi biglaan. Pag ikaw ay gutom, matagal ka hindi kumain, at bigla kang kumain ng marami, ay hindi maganda yan. Hindi kakayanin ng inyong tiyan yan. Kaya sinasabi, di ba, abay, dahan-dahan. Huwag bibiglain. Dahan-dahan lamang. Ganyan din po ang paglago, sabi ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Unti-unti muna hanggang padami ng padami, hanggang sa ito ay lumago ng lumago. If I may share tungkol sa aming kongregasyon, SVD, Society of the Divine Word. Ang nagtatagpo nito ay si St. Arnold Janssen. Mag-isa lang po siya, pero afterwards, nagkaroon ng 2, 3, 4, 5, at sila po ang nagtatag ng SVD, Society of the Divine Word. At di po nagtagal, dumami, nadagdagan, hanggang sa ngayon po ay 6,000 na mahigit ang mga miyembro ng SVD. Pero dahan-dahan po ito. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Wala pong bigla ang growth. Lahat po ng mga kumpanya na malalaki ngayon, lahat ng mga organization, nagsimula po yan sa mga 1, 2, 3 miyembro hanggang sa ito ay nadagdagan, dumami, lumago na lumago. At yan din po ang mensahe, hindi lamang para sa mga kongregasyon o mga samahan, kundi pati na rin sa ating buhay espiritual. Ang paglago po ng ating buhay espiritual ay dahan-dahan. Hindi po ito binibigla. Alam po niyo, pag may sakit ka, dahan-dahan po ang paglakad, dahan-dahan ang pagkain, dahan-dahan. Kasi para hindi mabigla. Ganyan din po tayo sa buhay espiritual. Dahan-dahan. Pero hindi mawawalan ang pagiging isa sa banal na Eucharistia, sa banal na misa. Hindi mawawala ang ating mga debosyon, lalong-lalo na ang Santo Rosario at debosyon sa Mahal na Birhen, Saint Joseph, at sa ibang mga santo na ating kinagigiliwan na siya naman nagdarasal at tumutulong sa atin. Marami tayong mga debosyon na dapat natin tangkilikin na makatutulong sa atin na dahan-dahang lumago sa pagmamahal. Ika nga, everyday, bawat araw, nadadagdagan ng ating pag-unawa, pagmamahal, pagkilala, pagsunod sa ating butihing Panginoon. Araw-araw nadadagdagan ang ating sigla, ang ating sipag, ating tiyaga, ating pananampalataya, at ang ating pananalig sa Poong May Kapal. Huwag po tayong aatras. Everyone should look forward ahead because the Lord is our shepherd, leading us by the hand. Forward march, ika nga. So mga kapatid sa pananampalataya, huwag po tayong tatamarin sa ating buhay espiritual sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pagninilay-nilay dito, katulad ng ginagawa natin sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Hihimayin natin ito. Kukunin natin kung anong mensahe ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay
sa araw na ito. Bukas, iba na naman ang araw. Bukas, at araw-araw, tayo ay lumalago. Tayo ay nagiging matatag. Lalo tayong tumitibay sa ating pagmamahal, pagtaguyod sa ating pananampalataya at pagsunod na may pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sipag at tiyaga, patience, more faith, more trust in the Lord. Every day, slowly, until we reach our full growth in the kingdom of heaven by the grace and mercy of God. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. At pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong at mapagmahal na pagtangkilik sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.